Dahil sa post-9/11 Global War on Terror, ay napilitan ang mga teroristang grupo na samantalahin ang pagkilos habang nakakubli sa internet, lalong-lalo na sa social media, sa pamagitan ng pagpapahusay pa sa kanilang estratehiya at pagpapabilis ng kanilang mga pagkilos. Ayon kina Philip Sabe at Dana Janbeck sa kanilang Global Terrorism and New Media, ang komunikasyon ang sentro ng terorismo. Dahil ang mga teroristang grupo ay nangangailangan ng patuloy na pagdating ng mga bagong recruit upang manatili sila sa kanilang epektibong operasyon. Dahil dito ay mahalaga para sa kanila ang komunikasyon. Sa pangkalahatan, ang mga teroristang grupo ay tuluyan ng gumamit ng mga social media platforms sa kanilang mga recruitment dahil ito ay epektibong paraan upang makarating sa mas malawak na bilang ng mga tao. Si Gabriel Weyman ay naniniwala na ang mga radikal na grupo ay gumagamit ng magkakaibang communication structure na nasa ibabaw ng bawat grupo ng mga terorista ang mga pinuno na bumubuo ng mga tema ng kanilang mensahe at media. Sila rin ang nagpapasimula ng communication chain. Sa baba nila ay ang ilang piling mga taga-suporta at mga baguhan na media manager. Sa pinakababa nila ay ang mga virtual supporters na namamahala sa mga chatrooms at iba pang sites. Ang social media ay nagpapahintulot sa mga radikal na grupo na mabilis na makipag-ugnayan at malawak na makapagpalaganap ng kanilang recruitment propaganda sa buong mundo. Kapag ang isang propaganda ay nabuo, ito ay iniaayon nila sa iisang pangkalahatang layunin at adhikain na kalaunan ay ipapakalat ng kanilang network ng online virtual supporters. Ang mga teroristang grupo ay maaari ring magbabahagi ng mga post o link o mga video na neutral sa kanilang mga social media network. Ipinaliwanag ni Yael Stein sa kanyang social networks, Terrorism's New Marketplace, kung paanong ang mga teroristang grupo ay magpaparating ng kanilang mga propaganda na may mga pamagat na neutral o hindi aakalain na ito ay propaganda. Sa pamagitan ng pagbibigay sa propaganda ng neutral na mga pangalan, ang mga radikal na grupo ay maaaring makaakit mula sa mga gumagamit ng social media tulad halimbawa sa hanay ng mga tao na interesado sa mga baril at armas. Dahil dito, ang publiko ay hindi nakababatid na sila ay pinararatingan na ng indoktrinasyon tungo sa mararahas na mga propaganda at ideolohiya. Ayon sa mga scholar, ang proseso ng tuloy-tuloy na propaganda ay ang kanilang pagtatangka na maging normal nang makita ang karahasan na kalaunan ay maaring magdudulot ng marahas din na tugon mula sa mga bagong kasapi. Ayon kina Tina Freiberger at Jeffrey Crane sa kanilang A Systematic Examination of Terrorist Use of the Internet, ang estratehiya na ito ng mga terorista ay napatutunayan din sa social learning theory na nagpapahayag ng bawat individual ay maaaring matuto ng maling asal mula sa mga grupo na magtutulak sa kanila tungo sa radikalismo. Sinasabi rin ng mga scholar na ang mga mekanismo ng social learning theory ay ginagamit ng mga teroristang grupo upang matupad ang kanilang mga pagsalakay at recruitment. Ang perspektibong ito tungkol sa pagkakabuo ng masasamang asal sa mga tao ay nagbibigay ng isang pananaw sa proseso kung paanong nagiging violent extremist ang sinumang individual. Kaya, ang social media networks ay nagiging instrumento sa pagkakabuo ng terror networks. Mula sa mga impormasyon na ito, ang ilang mga pag-aaral ay nagbibigay diin ng pagiging madali ng pagiging radikal ng mga tao online ay sumasalamin din sa dami ng mga tao na may kinalaman dito sa buong mundo, mga tao na may interes o kaya ay nahihimok na maging radikal. Ang mga grupong terorista ay nakakakita ng mga bago at kakaibang mga paraan upang makaakit sa mas maraming bilang ng mga tagapakinig sa pamagitan ng pagpapalaganap ng mga espesyal na mensahe at content upang makapang-akit ng mga bagong membro. Ayon sa mga scholar, ang mga panganib na ito ay titindi pa dahil nananatili ang mga tao na konektado sa social media. Kaya, sila ay nananatiling exposed sa mga radikal na pananaw at kasama na rito ang mga ideolohiya ng mga terorista. Tunay na napakamapanganib ng kaligawang ito na ipinapakalat ng mga terorista. Kaya marapat na mapaalalahanan ng lahat tungkol sa sinabi ni Allah. Huwag mangahas na magsalita tungkol sa anumang wala kang nalalaman dito. Tunay na ang pandinig, paningin at puso, lahat sila ay tatanungin tungkol dito. Napagtibay din mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi,
Sino mang mag-anyaya tungo sa pagkaligaw ay para sa kanya ang kasalanan na tulad ng kasalanan ng sumunod sa kanya nang hindi nababawasan ang kasalanan nila ng anuman.